Okay guys, this is Foundation Engineering. Ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-design ng footing na gamit ang uh, basic procedure guys. So, dito guys, ituturo ko lang kung paano kunin yung dimension ng footing, yung slab niya. Tapos yung thickness ng slab niya. Tapos, ano yung isa doon? Kung ilang steel bar ang kailangan na mailagay sa slab ng footing. So, ang slab footing guys ay andito na po ang mga iba't ibang klaseng design. Ina-assume po natin na slab ito. So, mamaya i-explain ko mamaya kung naging slab to, slab design na yan. And ang slab design, same din yan sa beam design. Para ma-link nyo at hindi ko po sinasabi na ibang-iba ang foundation sa pag-design ng beam and slab. May pagkaparehas po. So, disclaimer po, lahat po ng image dito ay AI generated. And tuturo ko po, sa ngayon guys, ituturo ko kung paano mag-design ng isolated footing. Pero hindi ko ituturo kung paano kunin ang mga dowels at development length. And kung hindi niyo po alam ang ibig sabihin ng mga yan, pabayaan niyo muna. Kasi ipa-familiarize po muna natin ang general procedure kung paano po kumuha ng dimensions, thickness, and steel bars ng slab ng footing. Okay? So, hindi naman natin dinidesign yung column dito kasi column design na yun. Outside na yun. Parang slab design to guys. Pero footing design lang kasi. Okay, so ito po ang dalawang klase ng foundation. Shallow and deep. Sir, ano po ang foundation? Foundation ay general na tawag yan sa kabuuan ng mga iba't ibang footing or kabuuan na tawag sa mga footing sa isang building. Kasi po, pwede po kasi maghalo ang dalawang klaseng footing sa isang building. So, hindi lang isolated yan. Pwedeng madagdagan siya ng wall footing doon. So, anong tawag sa kanila lahat? Foundation. So, ang shallow foundation ay sila po yung mga mababaw na foundation pag hindi sobrang hina ang ating soil. Ito po yung mga isolated footing. Ito po ang isang example ng sa isolated footing. Itong nasa picture. Wall footing, combined, strap, mat. Ang deep foundation, pile cap. Makikita niyo ang picture dito. Ang isolated footing guys, ito ang picture ng isolated footing. So, hindi na po nabuhusan itong column guys. Pero isolated footing pa rin to. Kasi iisa ang column niya sa gitna. Pero ang isolated footing guys, ay hindi lang ganito lagi. Ang isolated footing ay pwedeng rectangle ang shape ng kanyang slab. Hindi lang square. And ang column niya guys, pwede din naman iba't ibang size yan. Pwedeng rectangle din yan, pwedeng square. At pwede din circle, syempre. And ang column na to ay hindi naman lagi nasa gitna. Pwede din po siyang nasa corner. Pwede din siyang nasa gilid ng edge ng footing sa gitna. Pero hindi ko na nailagay dito ang pictures nila. Pero na-describe ko na kung ang itsura. So ito naman wall footing guys. So wall footing guys, imbes na poste or column ang nasa top ng slab ng footing, ito po ay wall. And ang wall na yan ay concrete hollow blocks. 6 inches hollow blocks guys. Kasi load bearing ang 6 inches hollow blocks. Yan po ang nilalagay po dito sa ating wall footing. So instead na column, hollow blocks. Basta along the footing slab. Ito lang kasi, baka kasi mako-confuse kayo. Ano to? Ano lang yan? AI generated to guys. So, pwedeng mag-iibang direction lang kasi ito. Mahirap kasi maghanap talaga ng realistic na picture ng mga footing guys sa internet. So, nagpa-generate na lang ako. Ito guys, itong perpendicular na wall sa footing slab ay baka kasi mag-iibang direction lang. Dadagdagan nila ng another wall footing sa kabila. So, hindi lang naman straight line ang wall footing. Pwede kasing mag-straight line tas biglang liliko sa ibang direction. Kasi wall footing yan eh. Wall. So, masabay siya sa direction ng wall. So, ito naman ang combined footing.
Ang combined footing from the word combined, kinombine na dalawang isolated footing yan. So, pwedeng, since ang isolated footing guys ay isang column guys, kahit saan man pumunta ang column, pwedeng nasa corner, pwedeng nasa edge, basta dadalawa lang yung column guys sa slab. Combined yun guys, combined. And meron pong criteria kung kailan natin masasabi na gawin natin combined ang dalawang isolated footing. Okay? Ito naman ang strap footing. Dalawang isolated footing yan na kinonect ng beam. Ito naman ang mat footing guys. Mat footing. Ang laki-laki ng slab nila. Ang lawak-lawak pala. And marami pong columns dyan. Ganun lang naman. Ito naman ang pile cap footing. May slab ng footing. May mga columns sa taas. Pero typically, sa board exam, isolated footing yan dapat. At may mga piles. Piles ang tawag. May mga piles sa baba. And ito po yung mga piles guys. Ay pwede po silang reinforced concrete. Basta cylindrical ang kanilang shape. Typically. Wala pa akong alam na rectangular or square. Pero lahat ng nakikita ko sa internet, cylindrical. And pwede silang reinforced. Pwede din naman silang hindi concrete din. Pwede din silang bakal. Pero guys, hanggang dito lang ang pwede ko ma-describe sa pile footing. So, ituturo ko ng general procedure. Hindi ito talaga yung 100% complete na practical procedure sa totoong buhay. Ito ay for the sake of ma-understand nyo muna at ma-familiarize nyo kung paano kumuha ng size, thickness, and steel bars ng slab ng footing. Slab guys, alalahan nyo yan. Okay, so ito guys, mayroon po tayong kasi pinakamadali ko kasing ituro ang isolated footing. Hindi ko na gagamitin muna si wall footing kasi personally sa akin bilang student noon, na-confuse ako bakit wall footing, hindi ko nagigets. Mas magigets ko siya personally guys pag isolated footing muna bago wall footing and rectangular. Pag nag-gets nyo tong isolated footing, alam nyo na nang mag-design ng square, rectangular, and wall footing guys. Okay? No. So, ito guys, mayroon pong tatlong potential, general na failure ng footing natin due to shear and flexure. Tatlong failure yan. First, one-way shear. Second, two-way shear. Third, flexure. So, yung one-way shear ay pwedeng maputol daw ang isang part ng slab. Apat ang sides ng slab. Pero isa sa kanila ay mawawala. Tulad nito. And ang distance naman ng naputol na yan, yung linya ng putol from the face of the column is D. Ano yung D? Yun yung effective depth. So yung effective depth guys ay di ba along the thickness of the footing slab dapat yan. Oo, tama. Pero equal din daw yan sa distance kung saan mapuputol ang part ng slab. Maniwala na lang kayo guys na parehas po ang distance ng putol sa effective depth talaga ng thickness ng slab. Ano naman ang Q guys? Yung red na arrow na to, ito po yung ating soil bearing pressure. Reaction yan. Kung sa beam guys, kunwari parang ito yung hinge support or roller support. Pero dito ay soil naman ang ating support. And ang hindi na siya point load, kundi pressure na siya kasi ang soil ay throughout the footing siya. Okay? And dito guys, ang P naman or PU, ultimate load, kahit wala ng U yan, walang QU, walang U yung Q, Q and P guys ay makikita niyo ang point ko. Basta ang Q soil bearing pressure, ang P naman ay yung actual load
na galing sa building na lumipat sa column at lilipat na sa footing hanggang lilipat at sasaluhin na siya ni soil. Sa totoong buhay, dapat meron din tayong moment sa cut section ng column. Pero hindi ko muna lalagyan ng moment para mas ma-familiarize niyo muna ang general procedure. Paano mag-design ng footing. Kasi kung may moment dyan, hindi na po rectangle ang uniformly distributed pressure dito sa soil. Maging triangular na siya or irregular na shape, which is mas mahirap, guys. Mas lalo sa mga kulang pa ng background sa flexure, sa stratomaterials. Ganun, guys. So, ito ang one-way shear. Ulitin ko, ang D ay effective depth, P ay axial load, ang Q ay soil bearing pressure. Kailangan balance yan. Kung may bumababa na force, may tataas na counter force. So, ito naman ang two-way shear. Ang two-way shear, ang isang tawag dyan, punching shear. Kasi lagi kasing naalala ko ang the word punching. Kasi nagpa-punch ka ng butas, matatanggal yung surrounding parts ng footing slab. And ito naman ang slice. Ang distance ng slice na yan from the face of the column is half ng D. Half ng effective depth. And ginawa kang simple to, guys. Q is, syempre, kung na-slice, meron pa rin yung Q. Natanggal, ito din. Tapos axial load, hindi ko na siya nilagyan ng moment para hindi kayo ma-stress. Para simple muna, procedure muna. Tapos kung nalagyan na ng moment, expect ko na alam nyo na anong gagawin. Pero, guys, kumpara ko to sa one-way shear. Anong pagkaiba ng two-way shear at one-way shear? Effective depth, aside from yung failure mode, effective depth ay letter D lang dito sa one-way. Sa two-way shear naman ay D/2. Last mode of failure, flexure. Ang flexure naman ay yung mode of failure na linya ay along the face of the column na. Ito na, along the face. Tumama na siya dito. Kasi moment siya, guys. Flexure na to. So, ina-assume natin na fixed support yung column. And ito na yung cantilever beam itong slab na mawawala. Kung ang mata mo ay nakatingin sa, ito parang example, itong nakatingin sa side ng footing. So, maging cantilever beam to, tas fixed support yung column. Kaya meron tayong moment dyan. Actually, yung mga shear, guys, meron din tayong moment dyan pag naputol yan kasi concrete, pero hindi na kasi ginagamit ang moment sa computation ng shear dito. Kasi summation forces vertical lang ang one-way shear and two-way shear. Wala pong summation moment. Ang summation moment ay magaganap lang dito sa flexure. Kasi i-assume mo na cantilever na to. And maglalagay ka na dito ng moment and shear. Okay. Ito yung mga formulas. One-way shear, iisa ang formula. Ito yung shear capacity ng concrete. Gaano daw kalakas ang concrete against shear. Ito yung capacity niya. Kung lumagpas ang shear dyan, mawawasak na si concrete sa shear. Pag two-way shear naman, ay ito naman. Sa one-way shear, 1/6. Sa two-way shear, 1/3. And ito naman ay sa two-way shear, guys, tatlo ang kanyang capacity. And piliin nyo na lang yung pinaka-smallest dyan. Kasi kung small ang capacity natin, mas safe yung lalabas at maging safe ang design natin. Kasi sinasabi natin na mahina ang footing natin.
kailangan na ipagbawal natin sa ganitong mga klaseng forces. Kaya mas safe pag smallest. And ito naman ang mga values na hindi nyo alam sa formulas. Itong lambda, nakikita nyo agad, ito po ay depende yan kung normal weight daw ba ang concrete or lightweight. Pero madalas guys, normal weight yan. Ito po yung pinaka-default. Kung walang sinabi guys, kung anong lambda, sabihin nyo 1 na lang yan, normal weight. Ito namang alpha, depende po yan. Kung ang column mo sa footing ay nasa loob, or kung nasa loob, 40. Kung nasa labas, nasa edge pala, 30. Or kung nasa corner ng slab, 20. Tatlong possibilities. Tatlong arrangement, hindi possibilities. Tapos yung beta, ito naman ang length ng long side of the column over the length of the short side of the column. Divide mo lang sila. Kasi pwedeng rectangle yan. Pwedeng wall din. Wall footing. Pwedeng square. Kaya nakadepende yan sa beta. Ito naman ang mga presumptive allowable soil bearing pressure. Ang soil bearing pressure ay kinukuha yan ng geotechnical engineering sa site. Pero pag wala kayong geotechnical, mag-assume na lang kayo ng soft clay, medium clay, depende. Kung nakita nyo na clay ang inyong soil, dahil nagpatayo kayo ng bahay sa palayan, assume nyo na lang na either soft clay or very soft clay siya. Diba? Pero ang palayan kasi, pag hinukay nyo yan, makikita nyo pa ibang klaseng soil sa loob niya. Hindi lang naman soft clay yan. Baka pwedeng titibay yan. Kaya hukayin nyo na lang, tignan nyo na lang kung ano ba talaga ang soil niya sa loob. Kasi hindi naman matic soil, ang soil sa palay ay clay. Kasi depende. Kasi ang footing guys, hindi po yan nilalagay sa surface. Nilalagay po yan sa ilalim. Kaya hukayin nyo muna, then makita nyo kung clay ba talaga. Or baka nga, buhangin yun. Or baka nga, loam soil. Hindi nyo alam, okay? So ito, ulitin ko, yung mga presumptive, ang ibig sabihin po ng presumptive from the word presume. Hindi mo na kailangan ang geotechnical, hindi naman sa kailangan. Kung wala kayong geotechnical, or hindi nyo na kailangan, siguro, generally, pwede naman kayo mag-assume. Ganito. Pero the best, kung may geotechnical engineer, na magsasabi ng accurate na soil bearing pressure ng building. Kasi dyan po magsisimula ang safety talaga ng buong building. Magmula po yan talaga sa footing ang safety nest. Kasi paano pag nag-earthquake? And mali pala yung in-assume mo. Kaya mas better kung may geotechnical. Pero ang geotechnical po talaga ang magbibigay ng actual soil bearing pressure natin. Ito, soil bearing pressure. Okay? Pero pag wala, sabi ko, bahala ka na lang sa buhay mo, pwede kang mag-presume. Okay. Allowable to guys so ibig sabihin ng allowable, yung kayang i-handle ng soil na buhatin. Kung sobrang bigat ng footing at lumagpas sa soil bearing pressure, magsisink yung structure. So, okay, so sa next na susunod na video, ituturo ko na guys kung paano po ang pinaka-basic example ng ating footing.